Magandang araw. Panibagong vlog natin ngayong araw na to. Ang video na to ay kung paano ituturo ko kung paano mag-compute ng cubic meter sa pundasyon o footing. At saka malaman natin kung ilan yung simento, ilan yung buhangin, saka ilan yung grabang magagamit sa isang pundasyon. Meron tayong pundasyon dito na meron siyang haba na 1.2 or 1.20 meter or 120 cm. Ganun din yung lapad niya. Square lang siya, 1.2 meter din yan. And ito yung plan, ito yung section. Ang taas naman ng pundasyon ay 20 meter or 30 cm. Ngayon, ito yung unahin natin yung 30 cm. Ito siya. Yan, 30 cm. Ito yung dulo, tapos meron siyang 30 cm. Ayun. Ito yung lalim or taas ng pundasyon. Ngayon, yung 120 yung haba naman ng pundasyon. Ito yung 100 or 1 meter plus 20 cm pa. Yan, ito yung 20 cm plus 20 cm ito. Kaya naging 1.2 siya, 1.2 meter or 120 cm. Tapos, ganun din yung lapad niya. Ngayon, kung paano natin siya malaman, alisin metro. Kasama ko siyang asawa ko. Paano natin malaman kung ilang cubic yung isang pundasyon? Oy, ito pala yung ito yung plaki ko sa YouTube sa 100,000 subscriber. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nakakuha ako ng plaki na bigyan tayo ng patunay na isang tayong maliit na content creator sa YouTube. Dito natin malaman kung ilang cubic meter yung pundasyon, length or haba, width or lapad, tapos yung height or taas or lalim. Ngayon, ang ginamit ito haba, i-times natin or multiply natin sa lapad ng pundasyon, tapos yung lalim niya. Pundasyon, meron tayong haba na 1.2 meter yung haba ng pundasyon, tapos meron namang lapad na 1.2 rin kasi square lang siya, 1.2 meter din, tapos meron siyang height na 30 cm o 0.30 meter. Yun. Ngayon, paano natin malaman yung volume? Volume equals 120, i-multiply natin siya o i-times natin siya sa 120 cm or 1.2. Mag-calculate natin 1.2 yan. Tapos multiply natin ulit siya sa 0.30 equals calculator. Lakasan ng ilaw. Malakas na malakas. Saglit lang ha. Bubukan sa ating calculator. Okay. Ganito siya. 1.2 20 na. Multiply natin ulit sa 1.20. Multiply natin ulit siya sa 0.30 equals 0.432 cubic meter. Ito na siya ngayon. Yung volume times 1.20 times 1.20 times 0.30 equals 0.432 cubic meter. Yun yung kubiko sa isang pundasyon na ganito kalaking pundasyon. Ngayon, paano natin malaman kung ilang simento? Una, simento. Ang katumbas ng simento sa 3,000 PSI, na konkreto, ito madalas sa mga bahay, madalas nasa general notes nakalagay nasa 3,000 yung requirements. 28 days yun, 3,000 PSI. Ngayon, ang 3,000 PSI sa job mix nasa 9 bags per cubic meter. Pero kung ready mix yan, kagaya matching plant, nasa 7.8 bags lang yan, almost 8
bags per cubic meter. Kaso lang sa ano tayo sa takpan muna. Sa job mix madalas mano-mano, tapos o kaya yung bagger mixer, ganito mag-compute yan. Kukunin mo na yung volume dito, kung ilang kubiko ito, ilalagay natin dito sa cement. Wala, inalis ko na yung tray pala to, palitan ng tray. Ito lahat tray yan. Run out natin sa tray. Punutin mo. Tray. I-run out natin sa 2 digit na lang. Inalis natin yung 2 kasi kung umabot ng 5 yan, dapat yan maging 0.44 yan. Ngayon, ito na yung volume cubic meter ng isang pundasyon. Ang magagamit sa isang cubic ay 9 bags. Wala man yang ano, hindi man umabot ng 1 cubic yan. Kaya ganito mag-compute yan. 0.43 0.43 multiply sa 9 equals 3.87 bags of cement equals 3.87. Siyempre, wala mang mabili ng ganyan or 4 bags na yan. Yan, 4 na bags na kasi wala mang mabibiling 3.87. Ngayon sa cement, sa sand, ganun din. Ito ginagamit ito sa mga pag-estimate ha. Na ginagamit ito sa pag-estimate. Ganun din, ilalagay din yung kung ilan yung cubic meter nito. Dito rin siya ginagamit ngayon. I-multiply natin sa 0.5. 0.5 na yan ang katumbas palagi na buhangin sa kung gaano kalaking volume, kalahati yung buhangin. Halimbawa, 10 cubics, 5 cubics yung buhangin. Ngayon, i-multiply ko siya. I-multiply ko naman ulit. 0.43 multiply sa 0.5 equals 2.15 cubic meter equals 2.15 QM or 3 na yan, 3 cubic meter na yan kasi wala mang 2.15, hindi mapiling kulangin, or 3 cubic meter. Yan. Ngayon papunta ulit tayo sa graba. Ang graba sa pag-estimate nito, hindi man pwedeng mag 0-0 tayo kasi ang graba, isang katumbas ng isang, kung ilang kubiko yung bubuhusan, 5 kubiko din yung orderin mong graba. Ito ngayon, 0.43 times 1 equals 0.43. Hindi natin i-calculator yan. Paliwanag ngayon bakit para sila 0.43 equals 0.43 cubic meter or dyan naman tayo 0.43. Ngayon mali itong isa. Mali ito. 0.215 lang. Yan. Ulitin ko lang ha. Mali ipagkasulat. 0.43 ito sa buhangin. Buti nakita ko agad, nakahaya. I-multiply natin sa 0.5 equals 0.215 cubic meter lang yung buhangin. Mali ito. Yan. 0.215. Ngayon, pwedeng dumami yan kasi hindi man lang isang footing lang yung hindi man lang isang footing lang yung bubusan, yung gagawin. Maraming footing yan.
Kaya i-multiply kung 10 puting magkaparehas, i-multiply nyo lang sa 10. Ngayon sa graba, pansin nyo kung ilang kubiko yung bubuhusan, ganun din kadaming graba. Alam nyo bang dahilan? Sabi ng ibang na nagaling-galingan, sobra-sobra daw kasi meron ng 0.43. Saan pa ilagay yung simento? Saan pa ilagay yung buhangin? Ang katotohanan, yan ay yung buhangin, nag ano lang yan, sila yung mga buwid, yung mga awang-awang sa graba, sila ngayon yung sumisiksik yan doon. Kasi yung graba hindi talaga nasiksik yan eh. May mga butas-butas, sila ngayon nag-fill doon, sila yung sa atin pa sa lupa, nagbabackfill, sila yung nagsisit doon. Ngayon yung simento, siyempre binder yun. Siyang nagbabind, siyang nagpasama-sama para titibay yung halo. Pero yung graba, ganun talaga sa estimate. Siyempre may sobrang konti yan. May pasobra talagang konting-konti. Wala namang mag-estimate na insaktuhan o kulang sa pag-order. Pero sa katotohanan, yan lang talaga yung pag-estimate. Ayun, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Ngayon, sunod nating video, yung sa poste naman, kung paano siya mag-compute ng ganito pa rin pag-compute ng kubiko. Maraming salamat.